College Education 7, Quarter 3, Learning Competency 3A, natutukoy ang mga positibong dulot ng mabuting pakikipagkaibigan. Ano nga ba ang kaibigan o friend? Ayon sa dictionary, ang kaibigan ay isang taong kilala mo, gusto mo, at pinagkakatiwalaan mo. Halimbawa, ang malapit mong kamag-aral o kapitbahay. Kilala mo siya, masaya kang makasama siya, at alam mong mapagkakatiwalaan mo siya sa mga lihim o problema mo. Ayon naman sa Greek philosopher na si Aristotle, ang kaibigan ay isang pangalawang sarili. Ibig sabihin, ang tunay na kaibigan ay sumasalamin sa iyong mga kabutihan at sinusuportahan ka upang maging mas mabuting tao. Halimbawa, kung may kakilala kang nagpapaalala sa iyo na mag-aral ng mabuti o umiwas sa maling gawain, sila ay tinuturing na kaibigan o pangalawang sarili dahil tinutulungan ka nilang magbago at mag-improve. At ayon din kay Aristotle, mayroong tatlong uri ng pagkakaibigan. Ito ay ang mga sumusunod: friendship of utility, friendship of pleasure, at friendship of virtue. Friendship of utility. Ang ganitong uri ng pagkakaibigan ay nakabatay lamang sa benepisyo o pakinabang ng bawat isa. Halimbawa, ikaw at ang mga kamag-aral mo na nagtutulungan sa paggawa ng proyekto. Magkasundo kayo at maayos na nagsasama sa paggawa ng proyekto. Pero sa labas ng paaralan at sa inyong kani-kaniyang buhay, hindi kayo magkakasama o nagkukumustahan. Maraming magkamag-aral at magkatrabaho ang nasa ganitong uri ng pagkakaibigan. Ito ay praktikal, ngunit panandalian o hindi permanente. Ang ganitong uri ng pagkakaibigan ay maaaring mawala kapag nag-iba ang sitwasyon o hindi nahanda ang isa na magbigay ng tulong. Friendship of pleasure. Ito ay ang uri ng pagkakaibigan kung saan ang mga tao ay nagiging kaibigan dahil sa kasiyahan na nadarama kapag magkasama sila. Ang mga ganitong uri ng kaibigan ay kapareho ng ating mga paboritong gawain o hilig, tulad ng sports, sining, online games, music, o iba pang aktibidad na nagdudulot ng kasiyahan. Halimbawa ay ang mga kaibigan mong nag enjoy kang kasamang maglaro ng online games. Pero kapag hindi na kayo naglalaro, bihira na kayong mag-usap. Ang iba pang halimbawa ay ang mga taong naging kaibigan mo dahil kabilang kayo sa isang grupo ng mga siklista o mga kapwa mo fan ng K-pop. Ito ay mas mataas kaysa sa friendship of utility, ngunit maaaring mawala kapag nawala ang kasiyahan o nagkaroon ng pagbabago sa mga bagay na nagpapasaya sa bawat isa. At friendship of virtue. Ito ang pinakamalalim at pinakamatibay na uri ng pagkakaibigan. Ang pagkakaibigang ito ay itinatag sa pagpapahalaga sa kabutihan at moral na pag-unlad ng isa't isa. Ang mga kaibigan sa uri na ito ay nagtutulungan at nagtitiwala sa bawat isa para sa kanilang moral na pag-unlad. Halimbawa, ang matalik mong kaibigan na palaging nagbibigay ng inspirasyon sa iyo na mag-aral ng mabuti, mag-isip ng positibo, at maging mas mabuting tao. Ito ang pinakamatatag na uri ng pagkakaibigan at pangmatagalan o panghabang buhay dahil ito ay nakabatay sa mga values at karakter ng bawat isa. Sa tatlong uri ng pakikipagkaibigan, masasabi natin na ang friendship of virtue ang tunay at mabuting uri. Gaano nga ba kahalaga na magkaroon ng mabuting pakikipagkaibigan? Batay sa pananaliksik ng American Psychological Association, ang mabuting pakikipagkaibigan ay nagpapalakas ng mental na kalusugan. Ang mga kaibigan ay nagbibigay ng emosyonal na suporta sa mahihirap na panahon na nakatutulong upang mabawasan ang pagkabalisa at depresyon. Halimbawa, kung may kaibigan kang kausap pagkatapos ng nakaka-stress na pagsusulit, maiibsan ang bigat ng iyong nararamdaman at magiging positibo ang mga pananaw mo. Ang mabuting pagkakaibigan ay nakakabawas din ng stress. Ang paglalaan ng panahon kasamang kaibigan ay nakatutulong sa pagre-release ng oxytocin, isang hormone na nagpapababa ng stress. Halimbawa ay ang pakikipagkwentuhan at pakikipagtawanan kasamang matalik mong kaibigan pagkatapos ng klase. Hindi ba't nakakapagpakalma ito sa iyo? Nagpapabuti rin ng pisikal na kalusugan ang mabuting pakikipagkaibigan. Ang pagkakaibigan ay naiuugnay din sa mas mababang presyon ng dugo at mas malakas na immune system. Ang mabuting kaibigan ay mag-eengganyo sa iyo na mag-ehersisyo at kumain ng masusustansyang pagkain at ito ay magpapabuti sa iyong pisikal na kalagayan.
At ang mabuting pakikipagkaibigan ay nagpapahaba ng buhay. Ang mga taong may matibay na ugnayang panlipunan ay karaniwang mas mahaba ang buhay. Ang matatandang taong aktibo sa pakikisalamuha sa kanilang mga kaibigan ay mas madalas na masigla at masaya sa buhay. Bilang pagninilay, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Anong uri ng pagkakaibigan ang mayroon sa inyo ng pinakamalalapit mong kaibigan? Sila ba ay friends of utility, pleasure, o virtue? Paano ka magiging mabuting kaibigan? O ano-ano ang dapat mong gawin upang maging panghabang buhay ang inyong pagkakaibigan? At ano-ano ang mabubuting epekto sa iyo ng pagkakaroon ng mabubuting mga kaibigan? Ngayon, para sa ating gawain, sumulat ng maikling liham para sa isa sa iyong pinakamatalik na kaibigan. Simulan ito sa pasasalamat para sa isang tiyak na bagay na ginawa niya para sa iyo. Halimbawa, pagtulong sa iyong mag-aral o pagpapatawa sa iyo noong malungkot ka. Pagkatapos, sabihin kung bakit mahalaga sa iyo ang inyong pagkakaibigan. Halimbawa, palagi kang naniniwala sa akin at dahil doon, natututo rin akong maniwala sa sarili ko. Ang gawaing ito ay magpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang pagkakaibigan at magtuturo sa atin na higit na pahalagahan ang ating mga kaibigan. Pagsasanay. Gumuhit ng masayang muka kung ang pangungusap ay wasto o malungkot na muka kung hindi. 1. Ayon kay Aristotle, ang friendship of utility na nakabatay lamang sa pakinabang na naidudulot nito sa isa't isa ay permanente o panghabang buhay na uri ng pagkakaibigan. 2. Ang friendship of pleasure ay pagkakaibigang nakabatay sa kasiyahang dulot nito sa isa't isa. 3. Ang friendship of virtue ang pinakamataas na uri ng pagkakaibigan. 4. Ang pagkakaroon ng mabuting pagkakaibigan ay nakakaikli ng buhay ayon sa American Psychological Association. At 5. Ang mabuting kaibigan ay nagbibigay ng emosyonal na suporta sa mahihirap na panahon. At hanggang diyan na lang po ang ating leksyon para sa araw na ito. Naway may natutuhan kayo. Salamat sa panonood at pakikinig. Paalam!